ang resource person. Wala ng katarungan, wala ng paggalang, wala ng respeto sa ating saligang batas. Huwag po tayong papayag. Alam mo ninyo, nakakalungkot na yung isang convicted na mambabatas ang merong lakas ng loob magpakulong sa isang resource person. Nakalimutan na ho ng Kongreso, ang daming pulis dito. Nakalimutan na ho ng Kongreso na hindi nila trabaho gumawa ng isang criminal investigation. Hindi sila law enforcement body. Hindi sila tulad ng PNP. Hindi sila katulad ng Station Investigation Division. At lalong hindi sila katulad ng National Bureau of Investigation. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas, hindi maghanap ng butas sa tugon ng kanilang mga inimbitahan. Nakalimutan na rin ng mga mambabatas na bukod sa sila ay hindi mga alagad ng batas, hindi rin po sila mga piskal. Hindi po sila prosecutor's office. Hindi po sila bahagi ng National Prosecution Service ng Department of Justice na merong karapatan at kakayahan at expertise magsagawa ng imbestiga upang malaman kung sino ang dapat kasuhan at kung ano ang kasong kriminal na dapat isampa sa korte. Hindi po trabaho ng mga mambabatas mag-astang mga piskal. At higit sa lahat, nakalimutan po ng mga mambabatas, lalo na yung convicted na mambabatas, si Castro! nakalimutan niya na siya ang may conviction. Nakalimutan niya na siya ay nakakalaya dahil umaapila lamang siya sa kanyang conviction. At higit sa lahat, nakalimutan niya at nung mga kasamahan niyang pilit tinatatawag na honorable na hindi sila trial body o trial agency. Hindi po sila korte upang magsabi kung sino ang guilty at hindi guilty. Hindi po sila korte para magbigay ng karapatang parusa na pagkakakulong kagaya ng ginawa nila kay Attorney Lopez. Ako'y natutuwa dahil nung isang gabi pa ay nanawagan na po tayo sa ating mga kapwa Pilipino at naririto kayo. Pangalawang gabi, tumutugon, basagin na po natin ang maling kultura ng pananahimik. Meron po tayong tinatawag na undeclared martial law. Ang pagkakaalam ko, gumagana ang ating saligang batas. At yung ginagawa natin ngayong gabi, bahagi ito ng ating karapatan na nakaukit at may garansya sa ating saligang batas na magtipon-tipon ng malaya at magkaroon ng payapang pagtitipon. Ang pagkakaalam ko, buhay na buhay ang ating saligang batas. Subalit bakit pagdating sa Kongreso, tinatapakan, sinasalaula, yinuyurakan nila ang mga karapatang pantao ng mga resource person? Sabi po sa Article 3, Section 1 of our Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. May due process ba ang pagkakakulong kay Attorney Lopez? Meron bang due process na sa kadiliman ng gabi, walang kuryente, pinatayan din ng tubig, darating ang mga ilang elemento ng kapulisan upang puwersahin at puwersahang ilipat
si Atty. Lopez mula sa House of Representatives patungo sa correctional facilities ng Mandaluyong? Ito ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Nakalimutan din ho ng mga congressman natin, ng mga miyembro ng mababang kapulungan, yung Section 12, Article 3 of our Constitution. Malinaw po sa ating saligang batas na bawal ang force, intimidation, violence, or torture that will vitiate the will or will vitiate the consent. Yung pananakot na kapag ka hindi ka sumagot ng ayon sa aming kagustuhan, isa-cite ka namin in contempt. Yan po ay pananakot. Yan po ay threat. Yan po ay intimidation that vitiates the will, and that is unconstitutional. At bilang panghuli, tinatapakan pa rin nila ang karapatang pantao ng kanilang mga iniimbitahan sa Kongreso, partikular na ang Section 17, Article 3 ng ating saligang batas. Hindi po maaaring pwersahin ni numan ang kahit na sino na tumestigo laban sa kanyang sarili o laban sa kanyang sariling interes. Sa Kongreso, pag pinatawag ka at hindi gusto ang sagot mo, pipilitin ka nila, susubuan ka nila ng mga salita na gusto nilang lumabas sa iyong bibig kahit naman hindi yun ang katotohanan. Kaya tayo'y patuloy na magsama-sama, manindigan at sumigaw ng sama-sama. Tigilan na natin yung maling uri ng ating pananahimik. Tanggalin na po natin yung maling kultura ng pananahimik. Meron po tayong tinatawag na undeclared martial law. Nagaganap na po yan. Kung ano-anong iniimbestigahan, sinasabi ay in aid of legislation. Kasinungalingan. Ang investigasyon nila ay in aid of political persecution. Wala na silang gawin araw-araw kundi siraan ang pagkatao ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Masama ba pag ikay Pangulo, pangalagaan mo ang seguridad ng iyong bansa? Masama ba na kapag ikaw ay Pangulo, habulin mo ang mga drug lord? Masama ba pag ikaw ang Pangulo, maglungsad ka ng war on drugs? Bakit nila sinisiraan patuloy si Pangulong Duterte? Ang tanging kasalanan ni Pangulong Duterte dahil hanggang sa ngayon, mahal ninyo, mahal ng Pilipino, mahal ng mga sundalo, at mahal ng mga pulis, si Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil hindi sila magtagumpay, ang kanila namang pinupuntirya ngayon ay si Vice President Inday Sara Duterte. I am not here to speak on behalf or to defend Vice President Inday Sara Duterte. Nakita nating lahat ang kanyang tapang, isang tunay na maisog. Babaeng tao pero marunong lumaban. Hindi kinahihinaan ng loob at patuloy pang tumatapang. Subalit ito'y dapat malaman ninyo. Ang puntirya nilang susunod ay si Vice President Inday Sara Duterte. Gagawin nila lahat para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ang layunin ay palitan siya ni Martin Romualdez. Ang layunin ay panatiliin ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya, ang kanilang sarili sa kapangyarihan, sa poder, at patuloy naghahasain ang kaban
ng ating bansa. Papayag ba kayo dyan? Ito ang kanilang mga tunay na layunin. Kaya kami, ako, ay magkakasama, lumalapit sa inyo. Ating pong protektahan at ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat si Inday Sara Duterte, siya lamang po ang sumisimbolo, kumakatawan at sumasagisag sa 32 million Filipinos na bumoto sa kanya. Nagkataon lamang na ang binoto ng 32 million Filipinos ay si Inday Sara Duterte. Bakit galit na galit ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Dahil kagaya ng kanyang ama, mahal nating mga Pilipino si Vice President Inday Sara Duterte.